Ang video na ito ay ginawa upang alalahanin at magbigay pugay sa ating mga magigiting na mandirigma na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng larangan ng sports. Saludo kami sa inyo, kabady. Duel possesses. Called into action there. Look at this. He's overhit it, Billy. He overhit it. He realizing that he had to get back down table. Yet Bottom cushion. cleanly struck. And that could well be your winning shot. Look at Corey Duel. I think Reyes knows it. Well, look at this. He's taking the aggressive path yet again. The bank on the one. Wow, let's have another look at that shot. Not only does he hit it, Jim, but I thought he pocketed it too. Yeah. Very nicely executed shot, Jim. Good shot, Jim. The danger there, Billy, it was never going to be... Duel jumping over the sides of nine, Jim. That wasn't an easy shot. Oh, Corey matching it with these players. They would be trying to knock this three in. Just as Corey... Kamusta kayo mga Kasargo? Isang malaking tournament ito na naganap sa bansang Amerika. Ito ang US Open 9-Ball Championship taong 2004. Nakalaban ni Efren dito ang former champion ng isang American player na si Corey Duel. Si Corey ang nag-break sa unang rack, may nakuha siyang isang bola ngunit muntik itong ma-scratch. Magandang pagkakadepensa ang nagawa ng American player dito. Dito napapasok ang magiting na magician. Ang galing! Tatlong banda ang nangyari at tinamaan naman ang dos. Nasa 27 years old pa si Corey sa panahong ito pero sa murang edad, kabilang na siya sa top player sa bansang Amerika. Punta na tayo dito sa pangalawang rack. Maganda sana ang pagkaka-break ni Corey, ngunit sumablay ito sa malayong tira sa dos. Walang choice si Efren kundi dumipensa. Magaling din ang sagot ng American player. Walang direktang tira sa dos kaya ganito ang ginawa ni Efren. Grabe talaga ang kick safe ability ng ating magician. Pero hindi rin maipagkakait na magaling din bumanda ang kalaban niya. Nagkaroon na ng opening dito si Efren. Pagkakataon na niya ito upang makapuntos.
Punta na tayo dito sa rack 5, abante ng dalawang rack si Efren 3-1 at walang pumasok sa break niya dito. Unti-unti nang nagpapakilala ang former champion, napakagandang bank shot sa uno. Hindi man niya nakuha ang bank shot sa dos, nakadepensa pa din ito. Isang impressive two-rail shot ang nagawa ng ating magician, ngunit ito ang sagot ng American player. Bawat magandang depensa ni Efren, may magandang sagot talaga ang pambato ng Amerika. Nandito na tayo sa rack 9, lumobo na ang kalamangan ni Efren 6-2. Sinuwerte si Corey dahil natsambahan niya ang isang bola sa corner pocket. Naging overall champion na si Corey sa tournament na ito taong 2001. Punta na tayo dito sa rack 15, ang score ay 9-5 in favor of Efren. Patuloy nating panoodin mga Kasargo dahil marami pang hindi inaasahang mangyayari dito. Hindi pa rin nahihinaan ng loob ang American player, kahit malapit na sa finish line si Efren. Ipinapakita niya ang lakas ng loob ng isang champion. Nandito na tayo sa rack 20, nagawang makahabol ni Corey at ang score na ngayon ay 10-9 in favor of Efren. Minalas ang American player dahil na-stretch ito sa break. Kaya lang ito ang sunod na nangyati.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumablay si Efren sa 4. Isa itong malaking pagkakataon sa American player para makatabla sa laro. Ang American player ang magbe-break sa final wrap. Pero samahan nyo ako mga Kasargo at panoodin natin ang huling yugto ng larong ito. Nabuhayan ng loob ang ating magician dahil walang pumasok sa break ni Cory. Mauubos niya kaya ang mga bola sa huling rack na ito? Hindi biro ang tensyon o pressure sa pagkakataong ito. Sa kasamaang palad, sumablay si Efren sa tirang 6. Kaya lang may pag-asa pa si Efren dito dahil mahirap ang tira ni Cory. Hanggang ito na ang sunod na nangyari. Sa kasamaang palad, nanalo dito ang pambato ng Amerika 11-10, kontra sa ating magician ng Pilipinas. Hanggang dito na lang mga Kasargo at kung hindi ka pa nakafollow baka naman.